Hi, hello! Good morning po sa inyong lahat. Friday na naman, ang bilis ng panahon. Kaya inanyayahan kong makinig at manood sa maikling devotion ito. Si Jesus ang kasama. Maraming aral ang matutunan sa buhay pananampalataya, pag-ibig at pagpapasalamat sa Diyos. Kaya tumutok sa ministeryong ito. Bubuhos ang mayamang pagpapala sa inyong buhay. Ito po ang inyong devotional leader this morning, Pastor Sunny, na nagsasabing, Be happy! Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat mong magmahal. Ang iyong kaawa walang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa aming nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa aming nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Maraming salamat po sa awiting makalangit. Tayo ay sumandaling manalangin. O Diyos ng mapangyarihan sa lahat,
Ako po ay lumalapit sa iyo, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Basbasan mo po ang iyong abang lingkod sa umagang ito at gayon din ng mga nanonood, nakikinig, pagpalain at ingatan sila, layusan anumang karamdaman at sakit, at patuloy na ibuhos ang mayamang pagpapala sa kanila. Sa iyo, Lord, ang papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen. The Spirit of Revival, seeking God's presence and power. This is our topic, brothers and sisters in Christ. Our focus, the role of the Holy Spirit in bringing about revival, empowering believers to live out their faith with boldness and passion. So our application encourages members to seek the Holy Spirit's filling, allowing Him to empower them for ministry and service. Yan. So ang teksto natin mga kapatid ay sa Gawa 2 verses 1 to 4 at ang sinasabi ay ganito. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nasa isang pok na nagkakaisa. Sila ay nakaupo sa loob ng bahay, biglang may umugong mula sa langit tulad ng umahagibis na marahas na hangin. At pinuno nito ang buong bahay. May nagpakita sa kanila na nagkakabahabahaging mga dila tulad ng apoy at ito ay lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng banal na espiritu at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa ibinigay ng espiritu sa kanilang sasabihin. Brothers and sisters in Christ, naisip mo ba ang mga gawa na ito sa chapter 2 verse 1 to 4? Tulad ng isipin na sa isang pagtitipon ng pagsamba sa iyong simbahan sa araw ng linggo, at habang ikaw ay kasamang nagtitipon sa lugar na yun, biglang may dumating mula sa langit na isang tunog na parang malakas na hangin na humahampas. Hindi mo nararamdaman ng hangin, ngunit naririnig mo ito. Larawan ng malakas na hangin ng bagyo ang iyong naririnig na pumupuno sa buong buhay kung saan sila ay nakaupo. Gigising ka niyan sa umagang ito. Brothers and sisters, do you trust in God? If you trust in Christ for salvation, you have the Spirit God inside of you. Makakusan mong ibuka ang iyong bibig, ipahayag ang mabuting balita sa mga nakapaligid sa iyo. You may be proclaiming the good news in natural way, na dumadaloy ang kapangyarihan sa iyo. Amen po ba? Yan. Maaring maranasan mo ang hurricane time, yung hurricane, yung bagyong malakas na hangin na naririnig mo. Ang pagkatapos ay nagkahati-hati na parang dila ng apoy na lumitaw sa kanila at dumampi sa bawat isa sa kanila. Tulad ng ng itsura, kaya nito, nahati ang dila-dilang apoy. Isipin mo na tumingin ka sa katabi mo at nakita mo ang dila ng apoy sa kanila. Ano ang itsura nito? Ano ang ginagawa? Parang may maliit na lampara sa bawat isa. If I will imagine it, I will say that is the superpower of God to ignite people in faith, not to kill them, but to energize by the power of the Holy Spirit. Yan. Ito ay parang mga dila ng apoy at pagkatapos silang lahat ay napuspos ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu ng Diyos at sila ay nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika, sa ibang mga wika habang ang espiritu ay nagbibigay sa kanila ng pagbigkas. Ang lahat ay nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika, hindi nila masalita noon, ngunit nasasalita nila ngayon. Lahat sila ay nagpapahayag ng mga kababalaghan ng Diyos sa maraming wika. Yan ay isang kahangahangang serbisyo sa pagsamba.
Halimbawang ilagay mo ang iyong sarili sa eksenang iyon. At habang ginagawa mo dito, nais pasiglahin ka at encourage ka ngayon kung tagasunod ka nga ni Jesus. Kung nagtitiwala ka kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, kung si Jesus ang iyong buhay, kung gayon ang eksaktong parehong Espiritu na gumagawa nito sa mga Gawa chapter 2 verse 1 to 4 ay nabubuhay sa loob mo ngayon. Kung nabubuhay ang Espiritu ng Diyos sa kalooban mo, masasabi kong handa ka nang humayo, ipahayag ang mabuting balita, the good news, no other than but Jesus Christ our Lord. Brothers and sisters in Christ, sa Gawa 1:8 ay nagsabi, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng banal na Espiritu at kayo'y magiging aking mga saksi. Gaya naman sa sandaling bumaba ang Espiritu sa lahat ng mga taong ito. Ano ang kanilang ginagawa? Nagsisimula silang magpatotoo. Nagsimula silang magsalita. Sinimulan nilang ipahayag ang kababalaghan ng Diyos sa kanilang mga bibig. Dahil binigyan sila ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya bakit inilagay ng Diyos ang kanyang Espiritu sa loob natin? Nakikita natin ang buong banal na kasulatan, ang lahat ng uri ng mga bagay na ginagawa ng Espiritu sa ating buhay. Sa ating buhay para tayo'y maging buhay. At sa gitna ng lahat na ito, hindi natin dapat kalimutan ang pangunahing layunin ng Espiritu sa ating buhay upang tayo ay maging mga saksi. Brothers and sisters in Christ, I encourage you today to seek the Holy Spirit. Na batay sa katotohanan ng Espiritu ng Diyos ay nananahan sa iyo ngayon. Sana paniwalaan mo yon. At bilang resulta, magsasalita ka, magpapatotoo ka sa isa o maraming tao sa paligid mo. Ibahagi ang Ebanghelyo sa mga taong nakapaligid sa iyo. Tulad ni Pedro na natitirang bahagi ng kabanata ay tumayo. Ito rin ang Pedro na itinanggi si Jesus ng 3 beses. At gayon paman, ngayon ay nakatayo siya at ipinahayag ang Ebanghelyo sa libo-libong tao. Anong nangyari kay Peter? Ang banal na Espiritu ay nagbigay ng lakas kay Pedro upang magpahayag sa salita ng Diyos. Dumating sa kanya Espiritu ng Diyos at lubos siyang binago. Palain tayo ng Diyos sa munting devotion na ito, brothers and sisters in Christ. So nga pala, shout out sa lahat ng my birthdays and wedding anniversaries this Friday, Saturday, and Sunday. Yan. Tayo po'y sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, aking dinadalangin ang iyong mga anak na nagdaraos ng karawan ngayong Friday, bukas Saturday at sa susunod na araw Sunday. Ingatan at pagpalain mo sila, O Lord Jesus, sa kanilang buhay. Bigyan ng maraming araw, buwan at taon at gawin silang ilaw at asin ng sanlibutan, Panginoon. At matuto silang magpahayag ng salita ng Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Dumating naman po ang oras, tayo ay pansamantalang magpapaalam sa ating morning devotion, our ministry, at magbabalik po tayo sa Friday. Huwag kakalimutang mag-like, share, and subscribe upang updated kayo sa mga bagong videos sa Facebook at sa YouTube. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Ito po si Pastor Sunny na nagsasabing, laging masaya. Ang buhay mo ay gaganda kung si Jesus ang kasama. Amen po. Paalam.